Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, buhay at napaka makapangyarihang Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay pinasapit na muli ng Diyos sa panibagong gabing ito upang tayo po ay muli niyang pakainin, paringgan, painumin ng kanyang mga banal na mga salita na mga katotohanan na tunay po na pagkain at inumin ng ating mga kaluluwa na tumatagal po hindi lamang sa buhay natin dito sa lupa, kung hindi hanggang sa ating marating ang kanyang ipinangangako na buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa ating Diyos. Hindi tayo binawian ng ating mga hiram na buhay. Pinakakain pa tayo, dinaramtan, pinalalakas, pinagagaling pa ang ating mga katawan. Kaya naman po sa gabing ito ay kautangan po nating lahat na suklian natin ang Diyos ng ating mga kusa na mga paglapit sa Kanya, kusang loob, voluntaryo, na paglapit sa Kanyang banal na harapan, sa makatwid po baga, pakikinig lamang tayo nitong mga aral niya na ito naman po ay libre, walang bayad, at ito po ang Kanyang kalooban sa langit, na tayo po ay magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan po ng pakikinig. Romanos 10:17. Sa pakikinig po nang gagaling ang pananampalataya, at ang pinakikinggan po natin ay ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, ihanda na natin ang ating mga banal na kasulatan, sapagkat sa gabi pong ito, tayo po ay tuturuan niya ng kanyang mga inihanda na aralin sa kanyang kaharian sa langit. Ito po ang aralin bilang ika-21. Propaganda bilang 21. Para tayo po ng mga tao na nabubuhay pa hanggang sa huling kapanahonan ito, magkaroon tayo ng liwanag, tanglaw sa landas na ating dinaraanan, espiritual na tanglaw, sa makatwid po baga ang kanyang mga salita na pawang espiritu at pawang buhay. San Juan 6:63. At alam naman natin, sa pamamagitan lamang ng pakikinig, dumarating ang pananampalataya, ang pananampalataya sa Ama, ang pananampalataya sa Anak, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ang pananampalataya sa Kanyang Ebanghelyo, na ito ang Kanyang mga salita. At ang tatlong ito, ayon nga po sa aklat ni Apostol Juan sa kanyang unang aklat, 5 at 7, sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, there are three that bear record in heaven: the Father, the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Sa langit meron na nagpapatotoo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At ang tatlong ito ay iisa. Tulad po ng ating mga nakalipas na aralin, iisa lang ang Diyos. Wala pong ibang Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, ito po ay iisa. Ang Ama, ang Diyos, walang laman, walang buto. Nakilala natin nang siya'y magkatawan tao, na ito ang ating Panginoong Hesukristo. Na kaya nga sa pangalan ni Jesus, Filipos 2:10, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Kaya siya lamang ang dapat paglingkuran ng mga nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Bakit? Siya po at ang Ama ay iisa. San Juan 14:1, huwag magulumihanan ang inyong mga puso.
Magsisampalataya kayo sa Ama, magsisampalataya din naman kayo sa akin. Bakit? San Juan din po 10 at 30, Kapitulo 10, versikulo 30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. At kung sinasabi man na ang Espiritu Santo o ang Holy Ghost, siya rin ay Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay iisa, sapagkat pinatunayan din po ni Apostol Juan sa kanyang aklat ng Juan 1:1, nang pasimula ay berbo, ang berbo'y suma sa Diyos, ang berbo salita, ang salita ay Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos na salita? 1:14 ng San Juan, nagkatawan tao ang salita, nagkatawan tao ang Diyos. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, nakasama namin, nahipo namin, kasama namin sa pangangaral ng Ebanghelyo na siya po ay gaya ng kaluwalhatian ng anak ng Diyos. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, gaya ng anak ng Diyos. Like that of the begotten of the Father sa Biblyang English. Kaya po wala pong pagtatalo-talo. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo o ang kanyang ebanghelyo, sila pong tatlo ay iisa. Kaya naman, sa Marcos Kapitulo 15, versikulo 15 hanggang 16, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo, banal na ebanghelyo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang ayaw sumampalataya at hindi nabautismuhan sa Ama, Anak at Espiritu Santo, na kung liliwanagin sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi po magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, anyayahan na natin ang ating munang mga kaluluwa, ang ating mga asawa, mga anak, mga manugang, mga apo. Charity begins at home. Tulad ng sinasabi ng Panginoong Hesukristo, dadapwat hindi ako naparito, hindi ako nagkatawan tao. Ano ang dahilan? Kundi upang hanapin ko ang nawawalang mga tupa sa bahay ni Israel. Mga kapatid, kaya charity begins at home. Husayin muna natin ang ating mga sarili. Kailangan tayo bilang ama, bilang ina, tayo muna ang unang sumampalataya sa Ama, Anak at Espiritu Santo. At pagkatapos, yung pananampalataya o pagkakilala natin na natutuhan sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, ito naman ituturo natin sa ating mga asawa, mga anak, manugang, kasangbahay, at kung baga maaari sa lahat ng ating kamag-anakan sa laman. At pagkatapos, at saka natin aanyayahan, dadalawin ang mga hentil, yung mga nasa labas ng ating bahay, yung mga kapitbahay, mga kaibigan. Kaya nga ipangumbida natin, ipag-anyaya natin, huwag nating ikakahiya ang pangalang Diyos, Kristo Jesus, at ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat kapag ikinahiya natin, ikahihiya tayo ng Panginoon sa harapan ng kanyang mga anghel sa langit, sa kanyang ikalawang pagparito. At tulad po ng dati, ipagtatagubilin muna natin sa Kanya ang lahat ng ating pakikinggan. Hihiling tayo sa Kanya ng mga kaunawaan, ng mga katalinuhan. At tayo po luluhod na muli sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Iluluhod natin ang ating mga tuhod. Magpapailang lang tayo ng bunga ng ating mga labi. Hihingi tayo ng kapatawaran at anyayahan natin ang Panginoon na nawa turuan niya tayong muli sa pagkasangkapan niya sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya kapong kapita-pitagan. Nag-iisa kang Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay.
Ikaw ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, sa banal at napakamalinis mo pong pangalang Kristo Jesus, muli mo pong masisilayan kami sa silong ng aming mga bahay o mga tahanan. Ama, kahit na po kami nag-iisa, dadalawa o tatatlo sa bilang, kami pinakamaliit, pinakamakaunti sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang iyong banal na pangalan. Naninikluhod kami sa iyong pangalan, Panginoon. Tanggapin mo po sa gabing ito ang aming una sa lahat, tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Salamat, Panginoon, wala kang binawian sa amin ang aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinakakain mo pa kami't dinaramtaan. Pinalalakas, pinagagaling ang aming mga pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat. Lalo mo pang ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay sa amin at pinatitingkad ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, nalalaman namin, hindi pa namin naaabot ang iyong kaluwalhatian. Mga abang tao kaming mahihina. Sino ang magliligtas sa amin sa katawang lupang ito na lipos ng kamatayan, na ginigiyagis ng sari-saring tukso at mga pagsubok sa ibabaw ng sanglibutan? Wala, Ma, kung hindi ikaw lamang. Kaya naman po sa gabing ito, idinadalangin namin kung kami po'y nagkulang, kung kami nagkakasala, kung kami nagkakamali sa iyo, huwag mo po sanang gawing dahilan upang hindi namin matanggap ang iyong mga dalisay na aral, ang iyong mga salita ng buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Amang banal, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya. At sa gabing ito'y ingatan mo po ang bibig, ang labi ng iyong hamak na alipin, na naway gawin mong isang mabuting kasangkapan. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo ang kanyang kaluluwa. Bigyan mo po ng katalinuhan. At kung dumating sa amin ang kanyang tinig, mayroong bisa at kapangyarihan, lubos naming sampalatayan ang ikaw nga ang nagsasalita sa amin. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang buhay na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang aming Panginoong Jesucristong nagkatawan tao at nag-iwan sa amin ng mga halimbawa upang kami ay mga tuto, upang kami man ay maging mga anak ng Diyos. Aman Diyos, mawat mabag ka sa amin. Sa gabing ito, Panginoon, patnubayan mo kami sa lahat ng aming gagawing pakikinig. At ito po'y aming masampalatayanan, maisakabuhayan namin, at huwag lamang naming maipahayag sa aming sariling sambahayan. Daragdagan mo lamang kami, Panginoon, ng lubos na pagkaunawa. Bibigyan mo lamang kami ng matitibay na pananampalataya at ng mga katapangan. Kumbaga maaari ang ilawan na ibinigay mo sa amin. Huwag lamang naming maipaaninag sa aming sariling tahanan. Kung hindi, ito man ay aming maipaliwanag at maipaaninag sa lahat ng mga tao, kumbaga maaari na nabubuhay pa rin sa mga liko at sari-saring mga masasamang mga aral. Panginoon namin Diyos, dumadalangin kami sa iyo. Palalakasin mo rin kaming lahat, ang aming mga lupang pangangatawan. Daragdagan mo pa kami ng maraming kagalingan at mga kalakasan at maraming mga araw, hindi upang gugulin sa kalikuan at kalayawan at kasalanan, kung hindi upang kami masumpungan mong lalong nagsusumigasig, na nagsisimpan, nag-iipon ng mas maraming mga gawang kabanalan. Ama namin Diyos, una na nga, hihipuin mo po ang marami na sa aming patuloy na tumatanda at nanghihina at malapit na sa kani-kanilang mga araw ng kamatayan. Tulad po ng iyong lingkod, gayon din si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, higit na nga po si kapatid na Concepcion Teredero, si kapatid na Robert at Mercedita, si kapatid na Olivia at kapatid na Mirna. Mahabag ka rin naman kay Adelino Gonzales at kay kapatid na Expectacion Valencia. Kaming meron ng mga katandaan, dagdagan mo po, Panginoon,
ang aming mga araw, at huwag mo rin sanang pababayaan ang mga minamahal namin sa buhay na nangalalayo sa amin, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo at mga kamag-anakan sa laman, katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu, ni JC, ni BJ, ni Jer at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, ni Laika, ni Joshua, ni Rebecca at Kay. Maaawat mahahabag ka rin, Ama naming Diyos, kina Prospero Jr., kay Chuchay, kay Pinky at kay Philip, kay Daniel, kay David Valencia, kay Enrico Gonzales, gayon din po kay Abner, gayon din po kay Enrico, kay Shannon at kay Analera, at sa lahat ng kani-kanilang mga anak, mga kabyak ng puso't mga mahal sa buhay. Maawat mahabag ka rin po kay kapatid na Lolita, kay kapatid na Susan, kay kapatid na Jingjing Ilagan, kay kapatid na Lenlen Buenape, kay Fe at kay Ador Aquino, kay Pido at kay Victoria Malangkes. Mahahabag ka po kay Rosemary Lucerna Gonzales at kay Flor Bautista. Panginoon naming Diyos, na sila pong nangingibang bansa't mga bayan upang humanap ng ikabubuhay. Sa araw at sa oras na ito'y papatnubayan mo rin po't iingatan. Hindi mo po iwawalay sa iyong makapangyarihang kamay. Bibigyan mo po ng kapayapaan, ng kagalingan at ng kalakasan. Ilalayo mo po sa masasamang tao ng sanglibutan. At hindi mo rin ipapaubaya, Panginoon, sa kamay ng hostisya, sa mga taong tampalasan at sa lahat ng nangakaumang nakapanganiban. Ama, maawat mahabag ka rin po sa loob at labas ng aming mga bahay o mga tahanan, maging sa aming mga sasakyan, mumunting ari-arian, mga halamanan at mga hayupan. Iwawalay mo rin, Ama, sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na po sa aming masasamang mga kapitbahay. Ama, ang lahat po ng ito, tangi na tatagubilin po lamang namin, ipinakikiusap, ipinapanalangin namin sa tanging karapatan at pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po ay atin ang ihanda ang ating mga takikinig, lalo na po ang ating mga Biblia. Tayo po ay magpapasimula ng makinig ng mga banal na aral na ibig po ng Diyos na ating mapakinggan. Datapwat bago po tayo magpasimula sa ating propaganda bilang ika-21, ang simulain o ang simulain ng espiritismo ay hindi sa Diyos ayon sa banal na kasulatan. Sauyan po muna natin ang ating nakalipas na pag-aaral ng nakalipas nating pakikinig. Kung naaala-ala pa po na ninyo o nating lahat, ang propaganda 20 o ang banal na aralin bilang ika-20, ang dahilan kung bakit hindi natin kinagisnan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat ipinangangaral po ng Biblia na wala po namang ibang iglesyang nakarehistro sa Biblia kung hindi ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea noong anyo 32, San Mateo 16:18. At alam natin, ang tinatawag na iglesia ay katawan ng Diyos. At kung sino po yung Diyos na yon, sa Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. At ang katawan ay iglesia. Sa makatwid, mga kapatid, ang Diyos ng magkatawan tao, itinayo niya ang kanyang iglesia, kaya naman yung iglesia na itinayo niya, yon ang kanyang katawan. At literal nakasulat sa Biblia, sa unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na nasa Judea, sa Jerusalem ng Judea unang itinayo.
At ito nga po, mga magulang at mga kapatid, ang katawan ng Panginoon Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo, na sa Colosos 1:14, kinaroroonan ng kapatawaran, katubusan ng ating mga kaluluwa o ng ating mga kasalanan. Kaya po walang ibang iglesia na, at ang iglesia ng Diyos, anyo 32 nang maitayo, napakinggan natin ang tinatawag na Iglesia Apostolika Katolika Romana, nagpasimula 321 anyo Domini, panahon ni Emperador Constantino, at lubos na naitatag sa pangalang wika nga Roman Catholic Church noong 523 AD sa tinatawag na wika nga mga kapulungan ng Nisia, na doon itong mga wika nga pinuno ng iglesia na pinasimulan ni Constantino nang pasukin niya ang Kristyanismo, noon lamang naging opisyal na pangkalahatang wika nga Catholic Church o pang sanglibutan Universal Church, 523 to 28 anyo Domini after Christ. At ang Iglesia Protestantismo, hindi po kailanman napasulat sa Biblia yan. Mga kapatid, ang Protestantismo, ito po ay galing sa simbahang Katoliko. Si Martin Lutero, ito po ay isang monghe na tumiwalag sa simbahang Katoliko, at siya mismo ang nagpahayag ng 75 thesis, sakit ng Papa sa Roma at ng simbahang Katoliko doon sa Universidad ng Wittenberg. Kaya magmula po noon, kasabay halos ng pagkatuklas ng printing press nitong si John Gutenberg sa Alemanya rin, mga tagapakinig, at halos kasabay din ang pagkatuklas ni Magallanes sa Pilipinas 1521, lumawak po din naman itong tinatawag na Protestantismo. At ang Protestantismo, ito naman ang ipinakikilala na anak ng dakilang Babylonia. Yung dakilang Babylonia, yun nga po, ang kamangha-mangha dakilang Babylonia. Ito nga po ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ina ng lahat ng mga patutot sa lupa o ina ng lahat ng masasamang relihiyon o iglesia sa lupa. Yan nga, mga Protestante, anak ng Katolisismo yan. Kaya nga po itinuro sa atin kung bakit, kapatid na Cirilo, kung ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang unang napasulat sa Biblia o ang iisang iglesia, ay bakit hindi natin kinagisnan ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Yon nga po ang ating pinag-aralan ng nakalipas nating pag-aaral, nang si Apostol Pablo po ay dadalhin na o patungo na sa Roma sa kanyang huling paglalakbay upang doon ay pag-usigi na siya at hindi na niya makikita ang kanyang mga kababayan o mga kasama sa paglilingkod sa Diyos sa mga bayan ng kahintilan. Magmula sa Epeso ay nagpasugo si Pablo, magmula sa Mileto, nagpasugo si Pablo sa mga taga-Epeso at pinulong niya ang mga matatanda sa iglesia. At doon nga po ay sinabi niya sa kanyang mga kasamang mga mangangaral at mga matatanda sa iglesia ng Diyos, na ang wika ni Apostol Pablo, ako ay paparoon na sa Jerusalem. 3 taon ako inyong kasama at kailanman nakilala ninyo ako na hindi ako nang api ng sinuman, hindi ako nangamkam ng ari-arian ng sinuman, at ako'y kasama ninyo sa pangangaral ng Iglesia ng Diyos. Datapwat, ako'y paroroon at hindi ko malalaman kung ano mangyayari sa akin, sapagkat alam niya, doon sa kanyang ikatlong paglalakbay na yon, dediretso na rin siya sa Roma. Sapagkat pagkatapos na pag-usigin siya sa Jerusalem ng Sanhedrin, ng mga Hudyo, mga kapatid,
Siya po ay naghabol hanggang makarating siya sa husgado ni Caesar sa makatwidbaga dahil siya isang wika nga mamamayang Romano din naman o Roman citizen. Binigyan siya ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili, ipinadala sa Roma at doon na nga po nagwakas ang kanyang buhay. Dadapwat siya ay mayroong ipinahiwatig sa aklat ng mga gawa, aking natatalastas na pagkaalis ko, ang wika ni Apostol Pablo ay papasok sa inyo ang ganid na lobo at hindi magpapatawad sa kawan at magdadala ng mga alagad sa likod ninyo. Kaya kung babasahin ninyo ang aklat ng mga gawa ng mga apostol, mga kapatid at mga magulang, sa kanya pong 20-29 ng gawa, aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. At kung sino ang ganid na lobo, ipinaliwanag sa atin sa Ezekiel 22:27. Ang mga prinsipe sa gitna niyaon ay parang mga lobo. The princes in their midst are like wolves, ravening wolves, mababagsik na mga lobo, mga asong gala ito. Ito yung mga wika nga tulad sa mga asong lumalapa ng tao, at ito'y mga prinsipe. May kapangyarihan sa gobyerno ang ibig lang sabihin, upang mangagbubo ng dugo at upang magpahamak ng mga tao, upang sila'y magkaroon ng mahahalay na pakinabang. At ang wika pa niya, at mula din sa inyo mismo sa loob ng iglesia, merong makikisama sa mga prinsiping ito. At ito nga po ang prinsipe na ipinakikilala ng kasaysayan ng sanlibutan, ang tinatawag na si Constantine the Great, na ang wika ng kasaysayan the first Roman emperor, a pagan emperor who was baptized to Christianity, or the first one to be converted to Christianity, Constantine the Great. At hindi ko na uulit-ulitin pa ang kasaysayan, mga kapatid, nang si Constantino nga, ginawang national religion ang Iglesia ng Diyos. Noong araw, Iglesia ng Diyos na nasa Roma. Yan ang itinayo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Si Pedro po hindi nakapagtayo ng iglesia sa Roma. Si Pedro po, nang dalin po sa Roma, nang ipako na sa cross. Tandaan ninyo yan. Mali po yung sinasabi ng simbahang Katoliko, si Pedro daw unang papa sa Roma. Hindi naman nakapangaral si Pedro sa Roma, si Pablo. Nandalin si Pedro sa Roma, nung paratangan na siya ng kamatayan at siya po ay ipako na sa krus, ayon sa kasaysayan ng sanglibutan. Kaya nga po nang pumasok na ang kapangyarihan ng mga emperador ng Roma sa Iglesia ng Diyos, doon na po nagpasimula ang pagtatalikod sa katotohanan. Unti-unti po, mga magulang at mga kapatid, yung mga obispo doon sa Iglesia ng Diyos nung mga kapanahon ng yun, nakikuntsaba, nakipag-isang dugo sa mga emperador ng Roma, at sila nga po ang ginawa na pinaka-saserdote na binigyan ng pangalang Maximo Pontifice. Yung mga saserdote ng mga paganong naghahandog noon ng mga hayop sa kanilang Diyos Saturnalia, Diyos Saturno, Diyos Araw, Diyos Luna. Ginawa nila yung pangalan na yon, ikinapit sa obispo ng Iglesia ng Diyos. Madalit sabi, sila ay magtatamo ng mahalay na pakinabang. Kaya nagsama ang relihiyon at ang imperyo ng Roma, at ang wika nga po ng aklat ng kasaysayan, the merging of the church and the state, ang pagsasama ng
pabahalaan ng tao, ng gobyerno ng tao, ng mga lobo, ng mga mababangis na mga lobong ito, ng mga prinsipe, makapangyarihan sa gobyerno, at ng iglesia ng Diyos, marks the beginning of the Dark Ages. At hindi ko na uulitin pa. Maghalongkat kayo, basahin ninyo yung Catholic Encyclopedia. Napakarami ninyong matututuhan. Basahin ninyo ang History of the World and the Catholic Church sa Modern Times and the Living Past. Mag-search kayo, magsaliksi kayo. Ang sinasabi ng mga sumulat ng kasaysayan ng sanglibutan, mga kapatid, the merging of the Church and the States marks the beginning of the Dark Ages. Ang pasimula ng kadiliman sa buong sanglibutan. At dyan na nga po nagpasimula. Inalis ang pangalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, inilagay ang pangalang kabanal-banalang The Most Holy Roman Catholic Church of Rome, ang kabanal-banalang Iglesia ng Katolika Romana na nasa Roma. Mga kapatid, at yun ang ginawa nilang tinatawag na national religion nila, at yan ay tumagal. Hanggang nang madiskubre ang Pilipinas ni Magallanes, yung dala ni Magallanes at nila Figapetta, ng mga pare, Dominico at Fraile na kasama nila, nakasulat sa wikang Latin. Kaya yung mga ninuno natin, mga lolo-lola natin, pinayakap sa isang relihiyon na may dalang Biblia, hindi naiintindihan ng mga lelong at lelang natin, maging ng mga raha natin noong araw. Bakit? Nakasulat sa wikang Latin. At kasabay pa yung tinatawag na Inquisition sa Espanya during the Middle Ages, na ang lahat ng mga tao na ayaw sumamba sa larawan, ayaw humalik ng kamay sa mga papa sa Roma, at ayaw magpailalim sa imperyo ng Roma at sa simbahang Katoliko, pinapatay po sa pamamagitan ng Inquisition sa Espanya, na yan ang pinaka-gestapo nitong tinatawag na simbahang Katoliko. Yan po. Kaya hindi po nakilala sa buong mundo ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit? At ang wika pa man din, ito ang Antikristo. Bakit nga hindi tatawaging Antikristo? 666. May tatak sa noo, 666 Vicarius Filii Dei. Kahalili ng Diyos sa lupa. Kahalili ni Kristo sa lupa. Doon sa Exodus 21 hanggang 5 Buksan ninyo. Sa 2 tapyas na bato, isinulat ng daliri ng Diyos, unang utos, huwag kang gagawa o huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng larawan nasa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang luluhuran, huwag mo silang paglilingkuran. Lahat ng yan sinuway ng simbahang Katoliko. Maging ng magkatawan tao na ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, sinabi sa kanila, sa mga mangangaral, huwag kayong magpatawag ng Ama. Iisa ang Ama. Ang Ama na Diyos na nasa langit. Anong ginawa ng simbahang Katoliko? Nagpatawag ng Papa. Pope of Rome. Ama! Utos ng Panginoong Jesucristo, huwag kang magpatawag ng Ama. Ikaw na mangangaral. Nagpatawag ka ng Ama. Huwag kayong magpatawag ng rabay. Iisa ang rabay. Ako nga. Ang Panginoon nga. Iisang pastor. Guro. Ano naman ang ginawa ng mga simbahan? Nagpatawag ng tinatawag na teacher. Guro. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Anong ginawa ng simbahang Katoliko? Monsenyor, aking Panginoon. Ano ba naman yan? Lahat na lang ng utos ng Diyos sinusuway ninyo. Lahat ng utos ng Panginoon hindi ninyo sinusunod. Pagkatapos sasabihin niyo, mga Kristiyano kayo. Yan nga ang false Christian religion. Yan ang tinatawag na dakilang Babylonia, ina ng lahat ng masasamang relihiyon sa balat ng lupa. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. At magmula nga po noon, inilipat na ang Biblia sa wikang Latin. Walang nakakaintindi. At meron nga silang tagapagsumbong, yung tinatawag nilang Inquisition of Spain.
At lahat nga ng utos ng Diyos, binago nila, pati kapanahunan, pati pangalan ng kalendaryo, inilagay nila ang pangalan ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Sunday, araw ng araw. Monday, araw ng buwan. Pangalan buwan. Yung Monday, Lunes. Yun ang mga Diyos nila eh. Martes, araw ng Mars. Miyerkules, mga magulang at mga Jupiter. Yang Huwebes, Venus, Biyernes. Tama-tama ang hula ng banal na kasulatan, babaguhin nila ang mga kapanahunan. At ang iglesyang ito lasing na lasing sa dugo ng mga martir ni Kristo. Kaya nga po ang dahilan, kaya tayo lumaki, tayong lahat ang wika ni Apostol Pedro, unang aklat, Kapitulo 2, versikulo 25, kayong lahat ay nangaligaw na tulad sa mga tupa, ngunit ngayon, nang makilala ninyo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na bautismo ang kayo dito, ngunit ngayon, nangagbabalik kayo sa pastor, sa obispo ng inyong mga kaluluwa. Iisa ang ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo bumabalik. Bakit tayo naligaw? Iniligaw nga tayo eh. Nitong mga nagsasabing sugong anghel daw, nagsasabing kahalili daw ng Diyos. Iniligaw tayo sa lahat ng maling aral. Mga kapatid, at ang nagisnan nga po natin, yan mga utos aral ng mga Hudyo at ng mga tao, Tito 1:14 at utos aral ng mga demonyo, unang Timoteo 4:1 hanggang 3. Basahin po ninyo, mag-aral tayo mga kapatid. Pagkatapos po na ito'y ating mga unawaan, dumadako na po tayo sa ating pag-aaralan sa gabi pong ito. Ang simulain ng espiritismo ay hindi sa Diyos ayon sa Biblia. At ito po ay ipaliliwanag sa atin ng Diyos. Ihanda na ninyo ang inyong mga Biblia. Ano po baga ang isa sa pinakamahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa bansa ng Israel o sa kanyang sariling bayan? Kaya po ito ibig ituro ng Diyos. Alam po ninyo, talamak na talamak eh. Merong mga relihiyon ng mga espiritista, nakikipag-usap po sa mga patay. Mga kapatid, at marami po ang sumasampalataya o naniniwala dito sa isang bagay na hindi nila nauunawaan. Ito ba ay utos ba ng Diyos makipag-usap ka sa kaluluwa ng tatay mo o ng nanay mong matagal nang patay? At ang pananampalataya ng mga espiritista, na kapag ang tao raw ay namatay, yung kaluluwa nagpupunta roon sa limbo. At doon sa limbo, naiipon yung mga kaluluwa ng mga patay, paikot-ikot sa limbo. Ewan ko kung ano yung limbo na yon. Sa ulap yata. O kung saan, sa mga punong kahoy, sa itaas. Nag-iintay daw ng ipanganganak o ipaglilihi at saka papasok. Nagre-reincarnate daw. Una-una po, wala po sa Biblia yon. Kung yun ay totoo, hindi na po sana dumami ang tao. Bakit po? Ang unang nilalang si Eva at si Adam. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Kung saan ang galing ang kaluluwa ni Abel? Saan ang galing yan? Ang unang nilalang 2 tao lang. Sana hindi na sana dumami ang tao. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Sana hanggang ngayon si Eva at si Adam lang ang tao, isang lalaki at isang babae. Sabi nila, pag ang kaluluwa ng tao ay namatay, nandun daw sa limbo at nag-iintay ng ipanganganak o ipaglilihi at papasok doon sa tiyan para ipanganak, reincarnation. Bakit dumami ang tao? Bilyon ang tao sa buong mundo. Kaya mali yung pananampalataya na yon. Wala pong basehan yon. Mga magulang at mga kapatid, datapot sa ikapagpapatuloy po ng ating pag-aaral, yung tinatawag na doktrina ng mga espiritista na sila nakapag-uusap sa kaluluwa ng mga patay. Ano ba talaga ang ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bansa ng Israel? Pagkatapos na sila po ay mailabas sa pagkaalipin kay Paraon sa Ehipto, pinatawid sa dagat na mapula, hinati yung dagat.
At pagdating nila sa bundok ng Sinai, binigyan ng 2 tapyas na bato. At pagkatapos mga magulang, tinuruan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses kung paano ang matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Walang larawan. Wala. At nang sila nga po, sa loob ng 40 taon, natapos na ang kanilang paglalakbay at sila po, tatawid na ng ilog ng Hordan para kamti na ang lupain na Kanaan na binubukala ng pulot at ng gata. Ano po ang mga mahigpit na ipinagtatagubilin ng Panginoon Diyos sa kanyang mga anak na mga Israelita? Pakinggan po natin ang unang talata na ating babasahin, mga tagapakinig. Sa Leviticus po, 19:26, huwag kayong mang-eengkanto ni magpapamahiin. Ayan po. Ito po ay mahigpit na ipinag-uutos ng Diyos sa kanyang bansa ng mga Israelita. Bago nila manahin, yung lupain na ibibigay sa kanila, pinag-utusan na sila. Maging sa kanilang kakainin. Balikan natin, 19:26, huwag kayong kakain ng anumang may dugo, yung dinuguan. Makinig kayong mabuti. Kayong mga Katoliko, sarap-sarap nyo kumain ng dinuguan. Bawal na bawal po ng Diyos yan. Kapanahunan pa ni Nunong Noe, nang gunawin ang unang sanglibutan, nang matuyo ang lupa, nang basbasan sila't pagpalain muli, ibinigay sa kanilang muli ang mga hayop, kakainin ninyo, pero isang bagay ang huwag nyong gagawin. Ang dugo ng hayop na kakatayin ninyo, patutuluin ninyo sa lupa, huwag ninyong kakainin. Ang ginagawa naman ng mga tao ngayon, yung dugo, inihahalo sa sinigang, sa pagkain, sa nilugaw, kung saan-saan. Huwag kayong kakain ng anumang pagkain na mayroon dugo. Dinuguan, bawal yan. At ito nga ang pinakalundo ng ating pag-aaral. Buksan ninyo, 19:26, Leviticus. Huwag kayong mang-eengkanto ni magpapamahiin. Yan po ang una. Huwag kayong magiging charmer o sa English, charmer yun, charmer o mang-eengkanto. Enchantment. Engkanto. Ni huwag kayong magpapamahiin. Ano yan? Superstitious. Yung mapamahiin. Ano ba yung mga mapamahiin? Halimbawa, Jose, lalabas ka ng bahay, tanghalin tapat, kumakain tayo. O mga anak, ikutin muna ninyo ang pinggan. No? Ikutin muna ninyo ang pinggan. Bakit? Lola, para wag ma-disgrasya sa daan si Jose na kapatid ninyo. Saan ba ninyo nakuha yung utos na yan? Sabi ng tatay ko saan nakuha ng tatay yung utos na yan? O di sa tatay niya. Saan naman nakuha ng tatay natin ang utos na yan? Yan po yung mga pamahiin. Kaya nga sa Tito 1:14, huwag kayong mga kinig sa mga utos aral ng mga tao, sinsay sa katotohanan. At dito nga po, isang napakahalagang bagay, ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang mga anak. Una na nga, huwag kayong kakain ng dinuguan. At ang ikalawa, huwag kayong mang-eengkanto ni magpapamahiin. Ayan, binabasa ko lang sa inyo ang mga unang-unang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga anak bago manahin yung lupain. At mga magulang, bakit po? Bakit po baga? Ito po bagay masama? Ayon sa Diyos. Buksan natin, Leviticus 20:6. At ang tao, makinig kayo, at ang tao na magbalik sa inaalihan ng masasamang espiritu. Ayan. Merong binabanggit na tao na merong masasamang mga espiritu. At ang tao na magbalik, ang isang normal na tao, pag bumalik, kanino? Sa mga tao na may masasamang espiritu. Alin yan? Anong katulad niyan? At sa mga mangkukulam. Maya. Merong mga taong masasamang espiritu. Ang wika ng Diyos sa mga Israelita, pag nakapasok na kayo sa lupain na ipag-uutos kong inyong mamanahin,
Huwag na kayong kakain ng dinuguan. Huwag kayong kakain ng dinuguan. Masama. Masama yan. Huwag kayong mang-iengkanto. Huwag kayong mangkukulam o magpapamahiin. Bakit? Yan ay mga masasamang espiritu. Ang mga gumagawa niyan, merong masasamang espiritu. At ang mga gumagawa niyan, mga kapatid, mga mangkukulam. Huwag kayong mangkukulam. At ang wika ng Diyos ang babalik ng mga tao o mga anak niya sa mga may masasamang espiritu at mga mangkukulam upang manalig sa mga yaon, upang maniwala sa mga yaon. Halimbawa, yung anak niya, mga Israelita, they are healthy people, no? Mga anak ng Diyos. Pagkatapos pagdating sa lupaing ipinamana, nakiisa sa mga may masasamang espiritong ito. Yung espiritista, alam ba ninyo yung masamang espiritu yan Bawal na bawal ng Diyos yan. Masama yan, kasalanan. At kapag nanalig kayo sa mga may masasamang espiritu, sa mga mangkukulam, sa mga kumakain ng dinuguan, ano ang sabi ng Diyos? At manalig kayo sa mga yaon, itititig ko ang aking mukha laban sa taong yaon. Ihihiwalay ko siya sa kanyang bayan. Ayan po, masama. Masama po, una na nga, yung kumain ng dinuguan. Talaga pong sinabi ng Diyos yan. Magmula pa kay Nunong Noah, hanggang sa naghali-haliling lahi ng kanyang mga anak. Kapag kumain ka ng dugo na ipinag-utos kong itatapon mo sa lupa, itititig ko ang aking mukha sa iyo. Aalisin kita sa aking bayan. At hindi lamang nung panahon na yun, ako'y marami po akong nakilalang mga iglesia ng Diyos na kumain ng dinuguan, nawala po sa iglesia. Kung ano-anong mga kamalasan ang kanilang sinapit. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Marami akong nakasamang mga ganyan. Mga kapatid at mga magulang, dadapwat, ang ating pag-aaral ngayon ay tungkol sa espiritismo. Merong mga tao talagang may masasamang espiritu sa kanilang sarili at ito'y itinuturo sa ibang mga tao at ito'y ginagamit sa tinatawag na mga pangkukulam. At saka dyan sa tinatawag na enchantment o charmer, yung tinatawag na mga enkantador. Mga kapatid, katulad po ng mga taong nakikita natin na nagpapasayaw ng mga ahas. Katulad po ng ibang mga nakikita natin, yung tao na nakahiga ay pinalulutang. Yung tinatawag na yung tigil nila sa hangin yung tao. Yung mga magic, yan lang ibig sabihin ng engkanto, yung mga magic. Maski ang tinatawag na simbahang Katoliko, yung sumulat ng pasyon Ang sabi roon ng pasyon, nung pare na sumulat ng pasyon kandaba ang pagmimilagro, magic, tinutulungan ng mga demonyo na uupo at nangangabayo, sukat pang ipagbabando sila daw ang Kristiyanong totoo. Ang gumagawa ng mga milagro na yan, alam ba nyo, milagro po, ang ginagawa ng Panginoon Diyos, hindi po milagro, kundi yun ay kanyang kapangyarihan. Dadapot ang ginagawa ng mga tao, enchanter, ng mga mahiko, ng mga may mga masasamang espiritu. Masamang espiritu Ano yan? Demonyo. Hindi ba si Lucifer, si Cherubim, nang itapon sa lupa? At ang kanyang laksa-laksa na mga anghel na kasama niyang nagkudita sa langit, pagdating sa lupa, silang lahat ginawang masasamang espiritu. Sila nga po, si Cherubim, ang Satanas, at ang kanyang mga angelito, yan ang tinatawag na mga Dei, Diyos, Munyo, Diyos ng sanglibutan. Mga demonyo, masasamang espiritu. Mga kapatid, ayaw ng Diyos. Kasalanan sa Diyos. Ipinagutos bago pumasok ang bansa ng Israel sa lupaing ipinamana sa kanila. Ingatan ninyo, huwag ninyong gagawin ang pagkain ng dinuguan. Huwag ninyong gagawin ang mang-eengkanto kayo, black magic, mga kapatid at mga magulang, at huwag kayo
ang wika pa man din ay mangkukulam. Ano pa ang mga pagpapatunay? Ayon din po sa mga banal na kasulatan na talagang mahigpit ang utos na ito, talagang ito'y pinagbilin bago sila binigyan ng lupain. Deuteronomio 18:9, buksan ninyo ang Biblia. At pagpasok mo sa lupain na ibinibigay ko sa iyo o ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, huwag kang mag-aaral gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal ng mga bansa na yaon. Yeah. Merong ipinakikilala ang Diyos sa kanyang mga anak. Alam po ninyo yung Kanaan, ang nagmamay-ari noon, mga tinatawag na Pilisteo, na bahagi yun, nandun ang mga Moabita, nandun ang iba't ibang lahi na mga sumasamba sa mga larawan, sa mga tinatawag na Beelzebub, Baal. At ang sabi nga ng Diyos, bago kayo pumasok doon, ingatan ninyo na baka kayo gumawa ng mga karumal-dumal na ginagawa ng mga bansa na yaon. At ano pa sinabi ng Diyos? 18:10, Deuteronomio. Huwag makakasumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy. Putulin natin. Ito'y magandang itanong natin. Ano bang ibig sabihin noong nagpaparaan sa apoy? Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang magpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o ng anak na babae. Ano ba yung nagpaparaan sa apoy? Alam po ninyo, hanggang ngayon nakikita natin yan. Kung minsan nanonood tayo ng television, lalo na rin sa mga documentary, hanggang ngayon po meron pang nagpa-practice nito eh. Doon sa Middle East, sa Saudi Arabia, kung hindi ako nagkakamali. Alam ba ninyo kapag ang isang tao nagkakasala doon, para mapaamin kung talagang nagsisinungaling o hindi, pinararaan sa apoy doon sa baga, nagliliyab. Pinalala ka doon. At titignan ng kanilang mga pare, ng mga ministro nila, ng mga saserdote nila, pag hindi ka nasunog, ang kanyang balat sa paa, hindi nga nagkasala, nagsasabi ng totoo. At meron pa yung dila, sinusunog ng nagbabagang bakal. Pag nasunog yung dila, nagsisinungaling. Pag hindi nasunog, mga kapatid, walang kasalanan. Huwag kayong makikitang nagpaparaan ng inyong mga anak na lalaki, ng inyong mga anak na babae sa apoy. At doon naman sa dito sa Aztec, itong mga Indian, dito sa Amerika, pinakikita yung mga anak na bata. Hindi lang pinararaan sa apoy, nagliliyab yung apoy, mga magulang, inihuhulog nila yung mga anak nila ron. O hindi ba ginagawa yan ng mga pagano? At itong lupain ng Kanaan, mga kapatid, ito nga ang dahilan kung bakit yung mga may-ari ng Kanaan, na napakataba ang lupa, binubukalan ng pulot at gata, pinalayas ng Diyos para ibigay sa kanyang mga anak na kumbaga sa tinatawag na bagong tao, sila ang new generation ng Kanaan, sapagkat sila'y mga anak ng Diyos, hindi sumasamba sa mga larawan, hindi kumakain ng dinuguan, hindi gumagawa ng magic, hindi nang kukulam, mga kapatid, hindi nagpaparaan ng kanilang mga anak sa apoy. At sa huling kapanahon ng ito, papaano ang tao nagpaparaan ng mga anak nila sa apoy? Tingnan yung halimbawa yung tawas. Yung tawas. Sino ba ang nakikitaan natin na gumagawa niyan? Simbahang Katoliko, yung mga Romano. Yung mga Katolikong kapitbahay natin, hindi ba sinasabi nila, Nako, may lagnat si Totoy. 1 buwan ang hindi nawawala ang lagnat. Tawasin mo ika. Paano ba ang paggawa ng tawas? Magsisindi ka ng kandila, may apoy yun. Pagkatapos bibili ka ng tawas yung matigas, idadarang mo sa apoy, pinadadaan sa apoy, papataki ka sa tubig yon. Mga magulang at mga kapatid, pagtapat sa tubig, pagpatak sa tubig, makikita mo ang litrato ng tubig, makikita mo ang litrato nung nangkulam sa anak mo, kaya hindi gumagaling. Huwag kayong mangtatawas, ang ibig lang sabihin, ano yun? Pamahiin na po yun. At yun masamang espiritu. Ano pa? Huwag kayong manghuhula.
o magmamasid ng mga pamahiin, o engkantador, o manganggagaway. Huwag kayong manggagaway, huwag kayong manghuhula, huwag kayong magpapadaan sa apoy. Sa huling araw na ito, huwag niyong tatawasin ang mga anak ninyo. Karumalduma sa Panginoon. At sa 18:11 ng Deuteronomio din, o engkantador ng mga ahas, huwag kayong maging engkantador ng mga ahas. Yun nga, nagpapasayaw ng mga ahas, o nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. Ayan. Nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu. Alam ba ninyo yung tarot card, tarot? Yung hula-hula. Alam ba ninyo yung sinatawag na seance nila? Yung hanggang ngayon, lalo na rin sa Amerika, hanggang ngayon, usong-uso ito eh. Lalo na sa mga mayayaman, mga marurunong, mga kilala pang mga tao, lalo na yung mga espiritista. Hindi ba meron silang seance? Pupunta ang isang tao sa isang espiritista. Tulungan mo nga ako, namatay ang tatay ko eh. Hindi ko malaman kung saan naroon yung testamento ng pamana sa akin bago namatay. Ako kaya naniniwala sa mga tinatawag na nakikipag-usap sa mga patay. Hindi ba pupunta sila ron? Hating gabi, tapos maghahawa ka ng kamay. Pagkatapos yung espiritista ay mangunguna sa panalangin at sasabihin nila kung ano pangalan ng namatay. Magbangon ka, narito ang anak mo. Sabihin mo kung saan mo itinago ang iyong tinatawag na testamento. Pagkatapos meron ngang lumalabas na boses. At kung minsan talagang meron daw nagpapakita ng larawan na parang multo. Ano yan? Huwag kayong, ang wika ng Panginoon, sasangguni. Ayan. Sa mga masasamang espiritu. Huwag kayong manghuhula. Huwag kayong sasangguni sa mga patay. Deuteronomio 18:11. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito, karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na ito'y pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Ikaw nga, Israel, ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Ayan. Mga iginagalang na tagapakinig. Dito na natutuhan natin, talagang bawal na bawal po ng Diyos yan. Yan ay mga masasamang mga espiritu, pakikipag-usap sa mga patay. Yan tinatawag nilang mga seance, yung sila'y nakikipag-usap sa mga kaluluwang matagal ng patay. Yan masamang espiritu. Ngayon, ano po baga ang hatol ng Diyos sa mga nagsisisuway, sa mga anak niya na mga Israelita, sa mga utos na ito? Leviticus 20:26. At kayo ay magpakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. At kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. 20:27, Leviticus din. Ang isang lalaki rin naman o kaya ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, ayan o mangkukulam, makinig tayong mabuti, yung inaalihan ng masamang espiritu, ang akala ng iba, ang inaalihan lang ng masamang espiritu yung siraulo, yung mga nagpapakamatay ng mag-isa, yung nagsisisigaw, yung nagwawala. Totoo yun, talagang sa Biblia meron nun, maliliwanagan natin. Pero maraming tao inaalihan ng masamang espiritu pero matino ang isip niya. Mga kapatid, sino ito? Ang isang lalaki rin naman o kaya ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu, sino sila? Ang mga mangkukulam. Ayan. Kausap mo ngayon Di ba nakikita natin sa mga pelikula, lalo na yung mga pelikula ng Pilipino? Kausap lang kanina nung matandang babae na kapitbahay namin na bagong lipat ngayon po, yung anak ko nilalagnat na. Baka nakatuan ng matanda. Ayan. Yung tao, yung kapitbahay na yon, nila may masamang espiritu. Sa pelikula nakikita natin at totoo yan. Mga kapatid, hindi sa naniniwala ako sa pelikula, pero sa Biblia naniniwala ako.
May mga lalaki, may mga babae, inaalihan ng masasamang espiritu sila o mga mangkukulam, papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Kaya nga ang gumagawa ng kulam-kulam, sila'y may masasamang espiritu, mahigpit ang utos ng Diyos patayin sa pamamagitan ng pagpukol ng bato. At sa 21:1, at sinabi ng Panginoon kay Moses, salitain mo sa mga saserdote na mga anak ni Aaron at sabihin mo sa kanila, sino man ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay sa gitna ng kanyang bayan. Sino man ay huwag magpakahawa ng dahil sa patay. Anong ibig sabihin to? Ang ibig bang sabihin ito, halimbawa, ang tatay ko namatay. Patay na ang tatay ko, makakahawa pa ba tatay ko? Hindi. Sino man huwag magpakahawa dahil sa patay. Alin yan? Marami nga pong mga tao, patay na ang mga magulang nila, ginigising pa nila, nahahawa sila sa masamang espiritu, sumasangguni pa sila sa mga espiritista. Sino man, huwag kayong mahawa, ang ibig lang sabihin sa mga gawa ng mga espiritista, masasamang espiritu, nakikipag-usap sa mga patay. Yan po ang ibig sabihin yan. Ano pa ang parusa ng Diyos sa mga Israelita na nakakalimot at sumasangguni pa rin sa tinatawag na masasamang espiritu? 28:3. Isang hari, ito nga ang unang hari na inihalal ng Diyos si Saul. Tingnan ninyo nangyari sa kanya. 28:3. Si Samuel nga ay namatay at pinanaghuyan ng buong Israel at inilibing siya sa Rama, sa makatidbaga sa kanyang sariling bayan. At pinalayas ni Saul sa lupain yaong mga nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at ang mga manghuhula. Putulin po muna natin. Ang tanong po natin, ano pa ba ang kaparaanan ng parusa ng Diyos sa mga gumagawa ng espiritismo, ng masasamang espiritu? Ang wika ng Panginoon kanina, papatayin. Yung hindi naman pinapatay. Kamukha nga nito. Sa Samuel, mga kapatid at mga magulang, sa unang aklat ni Samuel 28:3, nang mamatay si Propeta Samuel, ito yung propeta ng Diyos ng panahon ng unang-unang hari na si Haring sa Saul. At nang panahon nga na yon, ay pinalayas ni Haring Saul. Tandaan ninyo, si Saul, unang hari yan sa bansa ng Israel. At ang parusa noon, sa mga nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu at mga manghula, bukod sa pinapatay, pinalalayas, pinaalis upang matupad ang sinabi ng Diyos. Itititig ko ang aking mukha sa kanila at aking ihihiwalay sa kanyang bayan. Ito nga po yung mga Israelita rin na nahirati nga po sa masasamang kostumbre ng mga taga-Kanaan. Pilit nilang wika nga pinag-aralan din naman yung mga masasamang mga gawain ng mga taong nauna sila sa kanila sa Kanaan. Kaya sila bukod sa pinagpapapatay, pinalalayas. Ngayon, ang tanong po natin ay ito. Nang kapanahunan na po ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating mga apostol, tunay po baga nang hanggang sa kapanahon ng Kristiyano, yung mga masasamang espiritu na yan, kalaban ng Diyos at ayaw maging ng ating Panginoong Hesukristo? Buksan natin, Marcos 5:1, ang isang magandang kasaysayang naganap ng kapanahunan ng Panginoon at ng mga apostol. Marcos 5:1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa lupain ng mga Gadareno. Ito po yung sinabi ko kanina. Ang wika sa atin, huwag tayong magkakaroon ng masasamang espiritu, na tulad ng mga mangkukulam. Ang mga inaalihan ng masasamang espiritu,
napakinggan natin kanina, matinuri naman. Pero dito, meron talagang literal, sinapian ng masamang espiritu. Ito nga po yung sa lupain ng Gadareno, sa Marcos 5:2, at paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu. Anong ginagawa nito? Tumatahan sa mga libingan. Ayan, nakakatakot. Spooky. 5:3, na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya maigapos kahit na ng tanikala. Bakit? 5:4 ng Marcos. Sapagkat madalas na siya ginagapos ng damal at ng mga tanikala at pinagpapatid-patid niya ang mga tanikala, pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya at palaging sa gabit araw nagsisisigaw sa mga libingan. Parang asong ulol, tumatahol ito sa mga libingan. Nakakatakot. Isipin ninyo ito, panahon ng Panginoong Jesucristo, talagang may literal na tao. Inalihan ng masamang espiritu, nagtatantrum at nagpupumiglas, walang makapagtali sa kanya, walang makapigil sa kanya. Nakatira siya sa mga libingan at sa gabi umaalulong na parang aso. Sa mga libingan at sa mga kabundukan. At sinusugatan ang sarili ng mga bato. Hindi ba, maski sa hanggang ngayon may mga nakikita tayong mga tao na maski nakakonfine na sa mental hospital, nagpupubiglas, nagwawala, sinusugatan ang katawan, mga magulang at mga kapatid, lalo na yung mga drug addict. Hindi lang yun naiintindihan, pag inom ninyo ng mga tinatawag na droga-droga na yan. Masamang espiritu yan. Kaya maraming nagbabaril na kabataan, maraming nang-hold up, maraming pumapatay, maraming, pati anak niya pinatay, pati ina niya binaril. Bakit? Akala niya demonyo yung kaharap niya, pero yun dahil doon sa ininom niya na droga. Yung methamphetamine na yan, pag hindi kayo tumigil ng paglaklak niyan, nagpapakamatay kayo, katulad nito, sinusugatan ang kanya. Yan masamang espiritu. Sumalubong sa ating Panginoong Jesucristo at sa mga apostol sa Gadarena. At sa 5:6 ng Marcos, at pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. Isipin ninyo, may masamang espiritu, si Satanas, yung mga demonyo nasa katawan ng taong ito. Pero nang makita ang Panginoong Jesus, sumamba at nagsisisigaw ng malakas na tinig, na kanyang sinabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos ng kataas-taasan, pinamamanhikan kita alang-alang sa Diyos, huwag mo akong pahirapan. Ayan. Inalihan ng masasamang espiritu ang isang binatang taga-Gadarena, walang makapigil sa kanyang tantrum. Nagpupubiglas, nagwawala, nagsusuicide. Mga kapatid, sa gabi umaalulong sa mga libingan at sa mga bundok, pero nang makita ang Panginoon, nakilala si Jesus, Panginoon, ikaw na anak ng kataas-taasan, nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. At sa Marcos 5:8 hanggang 17, kayo na magbasa. Marcos 5:8 hanggang 17, kayo na magbasa. Tinanong ng Panginoon, sino ka? Ayan. Sino ka? Ang kausap ng Panginoon, hindi yung tao na inaalihan, kung hindi, yung masamang espiritu na pumasok sa katawan nitong binatang ito. Kami ka ay ang pulutong. Ang pangalan ko ay pulutong. Marami kami. Pero huwag mo kaming pahirapan, Jesus. At sinabi pa ng mga demonyo, may mga baboy sa kabila. Pag-utusan mo na lang kami na pumasok doon. Huwag mo lamang kaming pahihirapan. At pumasok nga, sabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa katawan ng taong ito, pumunta nga doon sa mga baboy. At ito naman ang naging dahilan, kaya hanggang ngayon, merong mga tao ayaw kumain ng baboy, lalo na yung mga sabadista. Ay, kita na niyo, yung mga baboy may masamang espiritu, hindi po, nagkakamali kayo. Ang nagpapabawal na kumain sa inyo ng baboy, yan po ang mga iglesia na ang itinuturo sa inyo utos aral ng mga demonyo. Basahin ninyo unang Timoteo 4:1 hanggang 3.
Ipagbabawal ang pagkain ng baboy o ng lamang kate o ng karne, kahit na anong karne. Kaya wala pong, nung pagkakataon na yon, yung mga baboy na yon, mga kapatid, nagpatihulog, nangamatay lahat yun sa bundok nang sila'y bumaksak sa lupa. At walang kinalaman yun sa mga baboy na binibili natin sa ngayon. At ang baboy, malinis yan. Ano mang nilinis ng Diyos, pwedeng kainin na may pagpapasalamat sa Panginoon. Mga kapatid, sa makatwid, maging sa panahong Kristiyano, yung masasamang espiritu, kalaban talaga yan ng Diyos. At ang sino mang inaalihan nito, mabuti na lang yung tao na yon, pinalayas ng Panginoon sa kanyang katawan ang tinatawag na masasamang espiritu. At nang gumaling nga ang binata, kayo na magbasa, sinamba niya ang ating Panginoon. Mga kapatid, tumino. Bakit? Pinalayas yung masasamang espiritu na umalipin sa kanya. Mga huling katanungan natin, papaano pinatutunayan ng Biblia na ang pagsangguni sa mga patayo, yung mga sciences nila, at mga masasamang espiritu ay mga gawaing kasalanan sa Diyos. Ito nga po, ng pagkakataon pa man din, ng kasaysayan ng buhay ng lalaking si Saul na unang hari ng Israel, sa unang Samuel 28:7, nang magkagayoy sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, sa isang espiritista, upang ako'y pumaroon sa kanya at mag-usisa sa kanya. At sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, narito, may isang babae na nakikipagsanggunian sa masasamang espiritu sa Endor. Putulin ko muna. Alam po ba ninyo, isang pagkakataon sa buhay ni Saul, nang pag-utusan siya ng Diyos sa sagupain, lupigin, patayin ang mga Amalekita doon sa bundok ng Gilboa, mga magulang at mga kapatid, nilusob nila, pinagpapatay nila ang lahat ng mga mamamayan doon, pati mga bata, babae at lalaki. Pero itinira ni Saul ang hari. Itinira niya ang haring si Agag para siguro ipagmalaki niya sa kanyang kababayang mga Israelita, ito ang pananagumpay ko, itong aking tropeo. Ngayong araw po, mga kapatid, ang mga kalaban, yung mga hari, yung mga leader, pinupugutan ng ulo. At yun ay dinadala sa kanilang mga kababayan, ipinakikita, tagumpay, ang digmaan, nanalo tayo. Ito yung hari nila, putulang ulo. Pero ang ginawa ni Saul, itinira niya si Agag. At ang kanya namang mga sundalo, hindi sinunod ang utos ng Diyos na patayin maging ang lahat ng mga hayop. Ang ginawa ng mga sundalong mga Israelita, mga kapatid at mga magulang, sinamsam ang magagandang tupa, ang magagandang baka, ang magagandang kambing at mga usa. Maganda naman ang kanyang simulain, ang kanilang simulain, para ihandog ika sa Diyos sa bundok ng Gilboa pagkatapos ng aming matagumpay na mapakikipaghamo. Pero hindi yaon ang utos ng Diyos. Sinabi nga sa kanya ni Samuel, nagkasala ka, Saul! Hindi mo sinunod ang utos ng Diyos. Nagalit po ang Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Ang ginawa nga po ni Samuel, si Samuel mismo kumuha ng tabak, pinugot ang ulo ni Haring Agag na ipinagmamalaki sa kanya ni Saul, mga magulang at mga kapatid, at sinabi ng Diyos, sabihin mo kay Saul, hindi ka na magiging hari, mamamatay ka! Mamamatay ka at ang iyong sangbahayan ibibigay ko sa kamay ng mga Pilisteo. At yun nga po ang nangyari, mga kapatid at mga magulang, sapagkat hindi mo sinunod ang aking utos, ang ihahalili ko si David. Kaya nga po, nang mamatay na si Saul, si Propeta Samuel, nang magkasala si Saul, ayaw na siyang kausapin ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Hanggang sa mamatay si Samuel, wala na siyang nabalitaan tungkol sa kanyang kalagayan sa Diyos, kung itinakwil na nga siya o hindi.
Kaya nga ang wika niya sa kanyang mga alagad, ihanap ninyo ako ng isang espiritista na nakikipag-usap sa mga patay para buhayin o makipag-usap sa kaluluwa ni Samuel. Yun nga ang ginawa, mga kapatid at mga magulang. At sa 28:8, at hindi napakilala nang makaharap na nga ni Saul itong engkantador o itong tinatawag na espiritista na nakikipag-usap sa mga patay. Alam nitong espiritista na si Saul ang nag-utos na palayasin sila pero ngayon ipinatatawag siya. Pero para wag makilala si Saul, nagtalokbong siya, nagsuot ng ibang kasuutan. Inalis niya ang kanyang kasuutang pagkahari. Dadapot nang tanungin siya ng babae, ano ang ibig mo na gawin ko? At sinabi ni Saul, ibig kong makausap si Samuel. 28:9. At sinabi ng babae sa kanya, narito, iyong nalalaman ang ginawa ni Saul, kung paanong kanyang inihiwalay yung mga nakikipagsangunian sa masamang espiritu at ang mga manghuhula sa lupain. Bakit mo ipinaglalagay mo ng silo ang aking buhay upang ipapatay ako? Hindi pa siya nakikilala ng babae, nagtalokbo nga si Saul. 28:9. Hindi man nalalaman lalaki na bawal ipinag-utos ni Saul. Pinalayas nga kami sa Kanaan sa aming gawain na nakikipag-usap sa mga patay, inilalagay mo ang aking leeg sa silo. Baka malaman ni Saul, ipapatay ako. Mga kapatid, ang wika ng espiritista. Pero sinabi ni Saul, walang mangyayari sa iyo. Buhay ako. Walang mangyayari sa iyo. Hindi pa alam ng espiritista na si Saul ang hari. Kaya lamang niya nakilala na ang kausap niya ay ang haring si Saul, na malupit na nagparusa sa mga espiritistas, mga sumasangguni sa masasamang espiritu, nang sabihin niya, ibig kong iangat mo, buhayin mo, itayo mo, hanguin mo ang kaluluwa ni Samuel at ibig ko siyang makausap. At ngayon nga ang wika ng babae, nalalaman kong ikaw si Saul at hindi mo nalalaman ang iyong ginagawa. Dadapwat, gagawin ko. At nakipag-usap nga po si Samuel. Ang wika sa 28:12, at nang makita ng babae si Samuel, sumigaw ng malakas na tinig, ng kanyang mabanggit na yung mga, ang tawag nila dun yung mga bulong-bulong, yung mga mangkukulam, yung mga espiritista, may mga bulong-bulong yan At kadalasan yan sa salitang Latin. Bumangon nga ang kaluluwa ni Samuel. At nang makita ng babae si Samuel ay sumigaw ng malakas na tinig. At nagsalita ang babae kay Haring Saul na sinasabi, mga magulang at mga kapatid, bakit mo ako dinaya? Ikaw ay si Saul. Mga kapatid, at kanyang sinabi sa kanya, ano ang anyo niya? Ang tanong ni Saul. At sinabi niya, isang matandang lalaki, lumilitaw. Ayan po, talagang may nakitang parang multo. Lumilitaw, nabibilot ng isang balabal. At nakilala ni Saul na si Samuel ang bumangon. At siya yumukod sa lupa at nagbigay galang. Datapwat sinabi ni Samuel, 28:15, sinabi ni Samuel kay Saul, bakit mo binabagabag ako sa aking pag-ahon? Ang ibig lang sabihin ni Propeta Samuel, bakit mo iniistorbo ang tulog ko? Bakit mo ko ibig na iahon? Sa mga anak ng Diyos, kapag ang tao ipatay, ang tao ay natutulog sa kanyang libingan. Nagpapahinga, nag-iintay ng ikalawang pagparito. Pero anong ginawa ni Saul? Nang siya sumangguni sa mga espiritista o sa isang babaeng espiritista upang kausapin siya, binabagabag mo ang aking pagtulog. Binabagabag natin ang kaluluwa ng mga taong patay. Ibig ko maintindihan nyo, masama ang nakikipag-usap sa patay. Kahit na tatay nyo, nanay ninyo, asawa ninyo yan, huwag nyong gagawin. Binabagabag ninyo ang kaluluwa. Kamukha ng sinabi ni Samuel, bakit mo ako binabagabag? Mga kapatid at mga magulang,
At ang wika nga ni Saul, naliligalig kasi ako. Sapagkat ang mga Palisteo nakikipagdigma laban sa akin, ang mga kaaway, tulad ng sinabi ng Diyos kay Samuel, ibibigay ko siya sa kamay ng mga Pilisteo, pati ang kanyang mga anak, at sa maraming mga talata. Mga kapatid, hindi ko nababasahin, namatay pati ang kanyang 3 anak na mga lalaki. At pati si Saul, pinagputol-putol ang kanyang katawan, ang ulo, pinutol, dinala. Ginawang wika nga, palamuti sa templo ng kanilang mga baal at ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Bilang wika nga, itong pang-insulto sa Diyos ng mga Israelita. Binabagabag ako ng aking sarili, sapagkat magmula nang ikaw ay mamatay, hindi ko na malaman, hindi na nakikipag-usap sa akin ng Diyos. Kaya ipinagising kita, mga kapatid. At sinabi ni Samuel 28:16, bakit nga nagtatanong ka sa akin? Dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo at naging iyong kaaway. Kaya si Saul nga po, ang kanyang mga anak, maging ang bansa ng Israel, ibinagsak ng Diyos, ibinigay sa kamay ng mga Filisteo. Ang mga gumagawa ng ganito, ang ibig lang ipakilala sa atin, yung nakikipag-usap sa mga patay. Ang gumagawa ng mga pang-eengkanto, ang gumagawa ng mga panguhula, ng mga milagro, at kung ano-ano pang mga kababalaghan, mga magic-magic, ay mga kaaway ng Panginoon at maging ng mga apostol. Tunay po ba ito? O buksan natin. Pagkatapos yung nabasa natin tungkol sa isang lalaki, binata na inalihan ng masamang espiritu, na pinalayas ng Panginoong Jesucristo, yung laksa-laksang mga demonyo sa katawan ng binatang taga-Gadareno, ito naman ang karanasan ng mga apostol. Aklat ng mga Gawa 19:11. Buksan po natin. At gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o ang mga tape na mapadaite sa kanyang katawan, ay dinadala sa mga may sakit, at nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Ayan po. Putulin po muna natin, Tayo po'y narito sa mga bayan na labas ng bansa ng Israel sa pangangaral ng lalaking Apostol Pablo na ilaw sa kahintilan. At ang marami sa mga taong iyon doon po sa dako ng Efeso, maraming nagpabautismo, maraming nabinyagan sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sumampalataya. At sa laki ng kanilang mga pananampalataya, gumawa ang Diyos ng maraming mga hindi kapani-paniwala na mga bagay, makapangyarihang mga gawa, na sa pananampalataya nga nila, pati ang kanilang wika nga mga panyo, mga tape, mga tapis nila, idadaiti lang sa katawan ng ni Pablo Tapos ipapahid sa kanilang mga may sakit na mga anak, mga mahal sa buhay, gumagaling Kaya ito naman ang ginagaya ng mga Katoliko ngayon. O hindi ba? Ang masama lang, huwag kayong magagalit kay kapatid na si Rilo, ito, si Pablo, buhay at kasalukuyang nangangaral ng Ebanghelyo, yung kanyang katawan mismo, madaiti lang ang may sakit o ang panyo na ipapahid sa kanilang mga may sakit na kapag papagaling, sanhi ng kanilang pananampalataya. Buhay pa nun si Pablo. Ano naman ang ginagawa ng simbahang Katoliko ngayon? Nagdadala ng panyo sa Quiapo, pinapahid doon sa rebulto na maitim na negrong Kristo. Hinahalikan nila, pinapahid yung panyo, para pagdating sa bahay, ipapahid doon sa tinatawag na mga may sakit. Wala pong kapangyarihan yan. At kung magkaroon man ng himala, ang wika nga ng pasyon na isinulat ninyo ng mga pari ninyo, ang pagmimilagro tinutulungan ng mga demonyo, nauupot na ngabayo, sukat ipagbabando, sila pa raw ang Kristiyanong totoo. Pagkayan po'y nakapagpagaling, hindi po gawain ng Diyos yan. Galit nga po ang Diyos, mga magulang.
sa mga ginagawa ninyong yan. Napakaliwanag po Yang mga kahoy na yan, walang bertud yan. Yang mga kahoy na yan, walang kapangyarihan. May mata, hindi makakita. Ang wika ni Propeta David sa kaaklat ng kanyang mga awit, basahin ninyo. Mga iginagalang na mga magulang at mga kapatid. Basahin po ninyo aklat ng mga awit. 115, 3 hanggang 9. Basahin ninyo. Mga kapatid, wala pong bertud yan. At kung magkaroon man ng milagro yan, kamukha ng ipinangangalanda ninyo, mga gawain na po ng masasamang espiritu yan, ng mga demonyo. Tinutulungan ng mga demonyo, ang sabi ng paring Katoliko na gumawa ng tinatawag na pasyon ninyo. Sa makatwid, mga magulang at mga kapatid, ano ang sumunod na mga pangyayari nang ang Diyos nga ay magpahayag sa kahintilan sa pamamagitan ni San Pablo at marami ang sumampalataya na mga tao na maging ang mga inaalihan ng mga masasamang espiritu ay napapalayas ng mga lingkod ng Diyos. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa katawan ni Pablo, dinadala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang mga sakit at nagsisilabas ang masasamang espiritu. Tandaan ninyo, si Pablo buhay. Ang ginagawa naman ninyo, sabihin mo nga si Pablo ang ginagamit ninyong bertud o inaasahan ninyong magmimilagro, pero litrato ni Pablo o kaya iskayolang rebulto ni Pablo, ni Pedro, maski ng Santo Cristo, maski ni Birhen Maria, wala pong bertud yan. Mga kahoy yan. Ito, ng pagkakataong ito, buhay si Pablo. At hindi na maaaring mangyari ngayon yan. Bakit? Matagal nang patay si Pablo. Maski na tawagan niyo siya, hindi siya sasagot. Maski na idaiti ninyo sa larawan ni Pablo, yung mga panyo ninyo, walang bertud yan. Patay na si Pablo. At ito, hindi si Pablo ang gumawa yung pananampalataya ng mga unang mga nabinyagan. Sa laki ng kanilang pananampalataya, mga magulang, at alin yung pinanampalatayanan nila? Yung itinuro ni Pablo, si Kristo at ang Ama ay iisa, na ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang iglesia na binayaran ng kanyang sariling dugo, na sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod. Basahin niyo Filipos 2:10. Si Pablo sumulat niyan, mga kapatid at mga magulang. At 19:13 ng aklat ng mga gawa. Dahil dito, anong sumunod na nangyari? Dadapot ilan sa mga Hudyo na mga pagala-gala. Makinig kayo mabuti Ito maganda karanasan ni Pablo at ng mga kasama niya. Dadapot ilan sa mga Hudyong pagala-gala, merong mga ibang tao, pagala-gala, na nagsisipagpalayas ng masasamang espiritu. Aba, meron ding nagpapalayas ng masasamang espiritu. Anong ginagawang paraan? Nagsipangahas. Ayan. Naglakas ng loob, ang ibig sabihin, nasambitlain ang pangalan ng Panginoong Hesukristo sa mga may masasamang espiritu na nagsisipagsabi, ipinamamani ko sa inyo sa pamamagitan ni Jesus na siyang ipinangangaral ni Pablo at na ipinangangaral ni Pablo, magsilayas kayo sa katawan nitong inaalihan. Sa makatwid, sa kapanahunan ng ating lalaking si Apostol Pablo doon sa mga dako ng labas ng bansa ng Israel, sa kahintilan, ito'y mga kanugnog bayan ng Gresya, itong Efeso. Mga kapatid, merong gumagamit ng pangalang Kristo na ang sinasabi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na ipinangangaral ni Pablo. Ang wika ng Biblia, merong Hudyo na pag-alagala, nagsipangahas na gamitin ang pangalan ni Kristo upang magpalabas ng masasamang espiritu. Ang ganda. Mga kapatid, ginagaya si Pablo. Si Pablo original talagang apostol yan Ito naman, kung sinong mga mangangaral ito, nangahas, ginamit ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ano nangyari? At ang lalaking ito, itong nangahas, 19:14 gawa,
May 7 anak na lalaki. Siya ay isang Esteba na Hudyo. Isang pangulong saserdote na nagsisigawan ito. Hindi basta tao. Isang saserdote ito. Ibig sabihin, high priest. Isang mataas ang katungkulan sa kanyang relihiyon. Siya ay taga Esteba. Mga kapatid at mga magulang, nangahas ginagamit ang pangalang Hesukristo katulad ni Pablo sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. Pinakinggan ba sila ng masasamang espiritu? 19:15. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, makinig kayo, maganda pag-aaral natin. At sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus. Isipin niyo yun, yung demonyo nagsalita, nasa katawan ng inaalihan. Nakikilala ko si Jesus. Nakikilala ko si Pablo. Dadapwat, sino-sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. Ang wika dito sa mga bulaang apostol, sa mga bulaang mangangaral na nagpapakunwari din namang apostol ni Kristo at ginagamit pa ang pangalan ng Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, inuutusan kong magsilayas kayong mga demonyo sa katawan ng taong ito. Ginagamit lang nila yung pangalang Hesukristo. Katulad ng ginagawa ni Apostol Pablo, sumagot ang demonyo. Nakikilala namin si Jesus. Nakikilala namin si Pablo. Pero kayo, sino-sino kayo? Ano nga ang ginawa ng mga masamang espiritu? 19:16, Aklat ng mga Gawa. Makinig kayo mabuti. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso, tumalon sa kanila. At sila'y kanyang natalo at natalo ng mga masasamang espiritu. Itong nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, nadaig sila. Nagsitakas, nagtakbuhan sila sa bahay na yaon na mga hubok at hubad at mga sugatan. Ayan, sinugatan hinubuan pa. Para ko nang nakita, takbuhan sa labas ng bahay, hubot-hubad, tawanan ang mga tao. Ayan. Mga kapatid, talagang maging ng kapanahon ng Kristiyano, kung ano yung ipinag-utos ng Diyos, ng kapanahunan ng matandang tipan, huwag kayong kakain ng dinuguan, huwag kayong gagawa ng pamahiin, huwag kayong mangkukulam, huwag kayong sasangguni sa masasamang espiritu, huwag kayong makikipag-usap sa mga patay, huwag kayong maging mga espiritista, ang ibig lang sabihin, karumal-dumal na gawain sa Diyos. At ang gumagawa niya, nung unang panahon, pinapatay. Kung hindi man patayin, pinalalayas, itinatakwil ng Diyos. Pinalalayo, exiled, ang wika nga sa English. Mga kapatid at mga magulang, at hanggang sa panahong Kristiyano, nananatili po ang utos na ito sa kanyang mga anak, maging sa amin, sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, na mga Israelita sa Espiritu, bagaman kami ay hindi mga Hudyo at mga Israelita, kami po, mga anak ni Abraham, sapagkat ang wika sa Galacia 3:29, kung kayo nga ay na kay Kristo, kayo nga ang binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kami mga Israelita rin, hindi sa laman kung hindi sa Espiritu. Bakit? Kami na kay Kristo Jesus. Bakit? Sa 3:27 rin hanggang 28, ngayon nga wala ng Hudyo, wala ng Grego, sapagkat ang lahat ng nangabautismuhan kay Kristo Jesus, mga anak na ng Diyos, mga magulang at mga kapatid, bayan ng Diyos, Israel sa Espiritu. Kaya bawal sa amin yan. At kung kami kakain ng dinuguan, kung kami gagawa pa rin ng hula-hula, huwag kayong magagalit sa akin, Maraming sumasangguni dyan sa mga punsoy na yan. Maraming sumasangguni kay Madam Aureng, ayan, sa telebisyon. Kung ano ang kapalaran nila. Maraming sumasangguni sa mga horoscope, sa mga dyaryo. Kalimitan naman tinatanong ng mga tao, ako ba yayaman? Ako ba'y makapag-aasawa ng maganda? Ako ba, ano ba magiging kapalaran ko? Magiging milyonaryo ba ako? Puro naman bagay ng sanglibutan ang lahat ng inyong ginagawa.
Puro gawa ng kanyan, puro ng masamang espiritu yan. Huwag kayong sasangguni sa mga patay. Maraming mga Pilipino rin nakikipagsangunian sa mga espiritista para malaman kung saan itinago, kung saan naroon yung testamento ng namatay nilang magulang. Hindi malaman kung saan. Gusto namin kausapin ang kaluluwa ng aming mahal sa buhay para maitanong saan po ba ninyo lolo itinago yung testamento na kami pala tagapagmana ninyo. Ay, maraming ganyan hanggang ngayon, lalo na rin sa Amerika. Bawal na bawal po ng Diyos yan. Ayaw po ng Diyos. Nasasangguni tayo. At ang mga bagay na yan ay gawa ng mga masasamang espiritu. Mga kapatid, mga masasamang espiritu yan. Ngayon, ano ang ginawa ng mga unang kapatiran ng pagkakataong yon? Mga kapatid at mga magulang, makinig kayo. Na nangakasaksi nitong hindi pagkilala ng masasamang espiritu sa mga bulaang pa-apostol at bulaang mga propeta na humuhula-hula sa pangalan ni Kristo o ng Panginoon. Ano ang ginawa ng mga unang kapatid na nagpabautismo ng kapanahonang iyon? Aklat ng mga Gawa 19:17. At nahayag ito sa lahat ng mga Hudyo at gayon din sa mga Grego na nangananahan sa Efeso. Makinig kayo. Sa Efeso ito'y kanuglog bayan o probinsya ng Grisya, ng Greece nung araw. At sinidlan silang lahat ng takot. At pinadakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. 18 ng Gawa 19:18. Marami rin naman sa mga nagsisisampalataya na ang nagsidating na ipinahahayag at isinasaysay ang kanilang mga gawain. 19:19, aklat ng mga Gawa. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika. Putulin ko muna. Sa maraming nagpabinyag sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Efeso at sumampalataya sa mga banal na gawa ng lalaking si San Pablo at ng mga ipinakitang kapangyarihan ng Diyos sa kanila. Hindi lamang sila nagpabautismo at naging membro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung hindi, ang marami sa kanila. Ano ang ginawa? Mga kapatid, hindi kakaunti sa kanila na gumagamit ng kabihas ng mahika. Ayan, marami rin po nung araw kasi, ito'y mga pagano, itong mga Grecian, wala po itong Diyos. Ito po ang Diyos nito, Diyos araw, Diyos buntala, Diyos Jupiter, Diyos Thor, Diyos Venus. Pero, nang mabinyagan sila sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, pati yung kanilang mga libro ng black magic, pati yung kanilang mga kolokolorum na mga bulong-bulong na mga Latin, mga magulang at mga kapatid, anong ginawa? Hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng mahika, nagsipagtipo ng kanilang mga aklat, Book of Black Magic, at pinagsusunog sa paningin ng lahat. At kanilang ibinilang ang halaga niyaon, at nasumpungan may 50,000 putol na pilak. Sa gayon, lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Amen. 19:20. Nang maliwanagan sila, masama pala yung tarot, yung tarot card. Masama pala yung abracadabra. Masama pala yung mga libro ng mga black magic na yan. Masama pala yung sikula-sikolorum na yan. Yung mga bulong-bulong na yan. Masama pala yung pakikipag-usap sa mga patay. Kinuha nila yung kanilang mga aklat na pinanggalingan ng kanilang masasamang pag-uugaling iyan. Sa harap ng mga apostol kasama si Pablo, ipinasunog ang lahat ng mga librong ito. At nang ito ay kalkulahin kung magkano lahat, 50 putol na pila ang halaga. Malaking halaga na yon. Mga kapatid at mga magulang, kung itutumbas sa ngayon, milyon-milyon na yan. Pero, baliwala yan. Alam nilang masama. Alam nilang bawal ng Diyos. Alam nila, papatayin sila ng Diyos, kamukha ng ginawa kay Saul. Alam nila, palalayasin sila ng Diyos sa iglesia. Magdidilim ang kanilang puso't isipan. Para wag na silang
bumalik pa uli sa karunungang itim, sunugin na natin. Ang ganda po. Ano nga po ang pinakaaral sa ating tinatawag na propaganda bilang ika-21? Yang gawain nga po ng mga espiritista. Ano po baga ang aral ng Diyos sa atin na mga iglesia ng Diyos na bayan niya sa huling araw, na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Unang Kronika, sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon. Dahil sa salita ng Diyos na hindi niya iningatan, at dahil naman siya'y nakipagsangunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan. Anong napakabigat na kasalanang nagawa ni Saul, nayaring Saul? Sumangguni, inquired to a fortune teller o to a woman with abominable spirit. Sumangguni sa isang espiritista na nakikipag-usap sa patay, nakarumal-dumal yaon sa Diyos. Kaya nga sa Biblia nasusulat dahil baga sa buhay, sino ba buhay? Tayo. Dahil baga sa buhay, sumasangguni kayo sa mga patay. Huwag nawang mangyari sa atin. Mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng ating aralin sa propaganda numero 21 ngayon? Buksan natin ang unang Kronika 10:14. At hindi, sino? Si Saul, nagsiyasat sa Panginoon, kung hindi nakipagsanggunian sa masamang espiritu upang pagsiyasatan, kaya't pinatay siya ng Diyos at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isay. Tayo po sa huling araw, ayaw ng Diyos na mahahawa sa mga gawain ito. Gawain ng mga taong karumal-dumal sa kanyang paningin. Huwag tayong makikipag-usap sa mga kaluluwa. Huwag tayong sasangguni sa mga espiritista. Huwag kayong maniniwala sa mga punsoy-punsoy, sa mga tarot-tarot, sa mga hula, sa mga guhit ng palad. Ang lahat ng yan, masasamang espiritu. Mga ginagalang na tagapakinig namin, kung kailangan mong magsiyasat, buhay tayo, bakit tayo tatawag sa mga patay? Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Mamatay man ako, mamatay man tayo, buhay ako sa paningin ng Diyos. Natutulog lang kamukha ni Samuel. At huwag ninyo akong gigisingin. Kayo na mga mahal ko sa buhay, kung halimbawa ako'y patay na, huwag kayong pupunta sa espiritista para sabihin ninyo, pakigising nga si Cirilo Gonzales, ibig naming makausap, magsiseyans kayo. Matakot kayo sa Diyos. Mga kapatid, pag ang isang anak ng Diyos namatay, buhay yan, sapagkat ang Diyos ko ay buhay at ayaw ng Diyos na ako'y iistorbihin ninyo sa aking libingan. Masamang nakikipag-usap sa patay, ginigiyagis ninyo. Iniistorbo ninyo ang pamamahinga ng mga anak ng Diyos. Kamukha ng sinabi ni Samuel, ni Propeta Samuel, kay Saul, bakit mo ako iniistorbo sa aking pagtulog? Sa aking pag-ahon? Naistorbo mo ako, natutulog ako pinabangon mo ako. Kumonsulta ka sa isang espiritista, may masamang espiritu. Dahil ba sa problema natin sa buhay, sasangguni tayo sa fortune teller, sasangguni tayo sa espiritista? Dahil ba sa problema sa tinatawag na kabuhayan? Dahil ba sa problema sa karamdaman? Dahil ba sa problema sa pag-aaral ng ating mga anak, wala tayong pera? Dahil ba sa problema na dumarating sa atin sa araw-araw, kukonsulta tayo sa masasamang espiritu? Sa mga patay? Mga magulang at mga kapatid? Huwag nawang mangyari sa isang anak ng Diyos. Ito po ang itinuro sa atin. Kaya nga ang wika ni Propeta David 27:4, anak ng Diyos ito, Propeta David. Isang bagay lang ang hinihingi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Ayan. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa Panginoon. I will inquire of it.
Hahanapin ko sa Diyos. Hahanap ako ng kasagutan na na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa, magtanong saan? Sa loob ng kanyang templo. Ayan, napakaganda. Yan sana ang pakahangarin natin para makausap natin ang Diyos. Kuna nating halimbawa ang unang mga banal na kamukha ni Propeta David. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa Diyos na aking hahanapin. Alin? Ang ako'y makatahan sa loob ng templo ng Diyos at mag-usisa, magtanong sa Diyos sa lahat ng sandali ng aking buhay. Bakit? Bakit sa bahay ng Diyos, mga magulang at mga kapatid? Bakit sa bahay ng Diyos? Ang wika nga ng mga banal na kasulatan. Ang bahay ng Diyos, mga kapatid, walang iba kung hindi ang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ang iglesia ng Diyos na ipinakikilala ni Apostol Pablo na bahay ng Diyos na buhay. Unang Timoteo 3:15. Upang maalaman mo, Timoteo, kung paano dapat uugaliin ng mga tao sa loob ng bahay ng Diyos na buhay. Buhay ang Diyos natin. Saan? Sa iglesia ng Diyos. Ano narito sa iglesia ng Diyos na bahay ng Diyos na buhay? Mga kapatid, narito ang haligi. Narito ang patibayan, ang suhay ng ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Banalin mo sila sa katotohanan. 17:17 ng San Juan. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Nasa iglesia ng Diyos ang salita ng buhay. Naririto ang katotohanan. At ito nga po ang iglesyang itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Judea na ating ginagaya na lamang. Unang Tesalonica 2:14. Nagsisitulad tayo sa iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ang wika ni Apostol Pablo, tutularan na lamang natin. Dito tayo sa iglesia. At kung alin ang iglesyang ito ang katawan ni Kristo. Hebreo 3:6. Dadapwat si Kristo gaya ng anak, presidente, pangulo ng bahay niya. At ang bahay niya tayo. At ang Diyos hindi tumitira sa bahay na ginawa ng kamay ng tao. Tandaan ninyo yan. Tayo ang bahay ng Diyos. Kapag tayo tumatawag sa Kanya, nananalangin sa Kanya, sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, ang wika ng Panginoon. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit. At kung masumpungan ninyo, dumuon na kayo. Ano ang kaharian ng langit? Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaharian ito ng Diyos. Mga kapatid, baka hindi nyo alam. Basahin ninyo. Unang Pedro 2:9-10. Nung araw, hindi kayo bayan. Tayong mga Pilipino. Nung araw, hindi tayo bayan ng Diyos. Nung araw, hindi tayo Israelita. Nung araw, wala tayong buhay na walang hanggan. Nung araw, wala tayong pag-asa. Dadapwat ngayon, ginawa kayong makahari. Kaharian ang iglesia ng Diyos. Bayang banal. Bansang saserdoteng pag-aaring sarili ng Diyos. Kaya naman, ano ang katungkulan natin? Upang tayo naman ang mangaral ng ng kagilagilalas na kaliwanagan ng Diyos. Ipangaral natin para ang maraming mga tao malayo dyan sa mga espiritista, yung mga masasamang gawain, nakarumal-dumal sa Diyos, at dito po ugaliin natin ang gumawa ng mga kabanalan. Ang wika sa unang Korinto 15:1-2 ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan, isinasa kabuhayan, ang ebanghelyo na aming ipinangangaral sa inyo, maliban na nga kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen? Ito po ang napakagandang aralin, propaganda bilang ika-21. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakaikailanman. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At nawa bago po kami maghiwa-hiwalay, ipaabot mo po sanang muli sa aming lahat ang kanyang walang hanggang pag-ibig,
ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay, gayon din ang mga pagpapagaling at ang mga kagalakan ng kanyang banal na Espiritu. Turuwa ang kanyang ibasbas at ibendisyon sa ating lahat sa gabing ito, magbula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa darating po nating pag-aaral, kung tayo po ay binubuhay pa. Salamat po sa inyong lahat.